Ubi pandesal recipe mga sangkay, ito share ko sa inyo. Pero bago natin simulan ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at paki-follow na rin po ng aking page. So ito na po yung mga ingredients sa ating kailangan. Kailangan lang natin ng asukal, isang itlog. So bali 1 kilo lamang na masa yung ating gagawin dito mga sangkay. Naglagay tayo ng asin, powder milk, bread improver. Sunod ay ubi flavor. Maglagay na rin tayo ng violet food color. So bali ang ating sukat ng mga ingredients is puntahan nyo na lamang po sa ating caption. Sunod ay tubig. At maglagay na rin tayo ng margarine. Sunod ay mix lamang natin, tunawin natin na maayos yung asukal tsaka yung asin na ating nilagay. So bali itong ating masa nga pala mga sangkay is padadaan natin to sa dough roller sa pagpapakinis. Kung sakali wala kayong dough roller ay gusto nyo gumawa ay pwede naman po ito mano-mano. Next natin ilalagay kapag natunaw na natin yung asukal is yung ating harina 1 kilo, first class. Sunod ay yeast, pampala sa mga sangkay, huwag nyo kakalimutan ha. At masahin muna natin, buuhin natin itong ating minamasa. So yun, kung sakaling kayo ay walang makina at gusto nyo gumawa nito mano-mano, so bali mag-add lamang kayo ng tubig para hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis kapag mano-mano proseso. Kasi yung tubig ng sukat ng tubig na nilagay ko dyan sa ating caption ay para lamang po yan sa ginagamitan ng dough roller. Kung itong sukat ng tubig ang inyong susundin, mahihirapan po kayo kapag mano-mano na pagpapakinis ang inyong gagawin. At ayan, hindi pa masyadong nabuo yung ating masa, lagyan natin yung ating mantika. So yan, bali dito sa point na to is last ingredients yan mga sangkay bago natin idadaan sa ating makina. At kung gagawa naman kayo ito para pang merienda at marami para sa inyo to, ay hatiin nyo lamang po yung mga sukat ng mga ingredients natin na nakalagay sa caption para makagawa po ko yan ng kalahating kilo. So bali sa mano-mano proseso mga sangkay, kung mapapansin nyo sa video, ganyan lamang po ang proseso ng mano-mano. Yun nga lang po ay dapat medyo malambot dahil kung mapapansin nyo is medyo matigas po itong ating masa dahil sa makina natin to idadaan sa dough roller. So ito na nga, bali pinapakinis ko na itong ating dough para masimulan na natin yung pagpapalaman nitong ating ubi pandesal. Napakalaking tulong mga sangkay kapag meron tayong makina dahil kapag maramihan yung gawa natin ay hindi tayo masyadong pagod. So ito na nga mga sangkay, napakinis na natin. Bali simulan na natin yung pag-cut itong ating or pag-portion itong ating ubi pandesal dough. So bali timbang ko dito mga sangkay is 30 grams. So nasa sa inyo na po kung ibibenta nyo ng 5 to 6 pesos dahil may pala mapupupito na ube. Isa sa pinaka-importante mga sangkay kapag magtitinda tayo is wag na wag nyo kakalimutan mag-costing ha. Alamin nyo muna kung magkano ang inyong naging puhunan. Lahat-lahat mga sangkay, pamasahe man yan o piso man yan, napakahalaga niyan mga sangkay na makwenta nyo sa inyong puhunan. Sa ganun ay alam nyo po kung magkano inyong ibibenta ang inyong produkto nang hindi kayo nalulugi. Next step, nakat na natin lahat. So bali umabot ng mga sangkay ng 74 pieces. So bali habang pinuputol ko siya is binibilang ko ng mga sangkay. Kaya yun, nabilang na natin 74 pieces. At ito na nga pala yung ating palaman. Ako lang po gumawa nito mga sangkay. Kamote halaya. So bali yung paggawa nito, yung proseso nito, nandiyan na po, kaka-upload lamang po. Kamote halaya po yung title ng aking video ng paggawa nitong ating palaman. Pero kung gusto nyo pong hindi na gumawa ng palaman, ay may nabibili naman po ng ganitong ubi halaya. So bali nasa inyo na po kung kayo ang gagawa o bibili kayo ng palaman. So yun mga sangkay, kung sakaling nagustuhan mo yung video natin ay huwag kalimutan mag-like at share ha. Napakalaking tulong mga sangkay ng pag-react at pag-share nitong ating mga video. At kung hindi ka pa naka-follow ay pwedeng ipaka-follow na rin po nitong aking page. So bali inuulit ko mga sangkay yung recipe, yung mga sukat ng mga ingredients is puntahan nyo lang po sa caption. At para naman sa iba pang recipe ng aking mga tinapay, bread filling, ay puntahan nyo po sa ating playlist dito sa aking page. Nandiyan po naka-upload din mga sangkay. At kung gusto mo ay pasyalan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil halos lahat ng aking recipe ay nandun na po naka-upload sa aking YouTube channel. Marchel TV din po mga sangkay ang pangalan ng aking YouTube channel. At dito sa part na to is nilansa na natin sa ating tray. So bali ang laman ng aking tray dyan is 24 pieces. Mga sangkay, bali paalsahin muna natin yan bago natin isalang. So yun, kung sakaling gagawin nyo itong ating recipe ay double check nyo po yung mga sukat ng mga ingredients. Napakalaga ng mga sangkay, lalong lalo na po kung kayo ay beginners, dahil sayang naman po yung inyong mga ingredients kung kayo ay magkakamali. Napakamahal pa naman po ng ating mga ingredients ngayon. At sundin nyo lamang po yung proseso ng nasa video. Nang sa ganun po ay magawa nyo rin po ng maayos. Simpleng ingredients lamang yung ating mga ginamit dito, kaya alam kong magagawa nyo to mga sangkay. At eto na nga, nailagay na natin lahat sa tray. So bali papalsahin muna natin or palalakihin muna natin ito bago natin isalang. So ayan, 74 pieces yan mga sangkay. Bawat isang tray dyan is 24 pieces ang laman at may tira na 2 piraso na isinama ko na rin. At after 2 hours and 30 minutes na paalsa, ito na, isasalang na natin. So balang init ng aking oven dyan is 180 degrees Celsius at gagamit ako ng katamtaman lakas ng apoy. At lulutuin ko lamang yan ng 16 minutes. At pagkatapos natin maluto mga sangkay, ito na yung ating pandesal. So inuulit ko, 16 minutes kong niluto yan mga sangkay ha. Ito mainit pa, bagong luto. So ayan, kung nagustuhan nyo yung video nito mga sangkay ay huwag kalimutan mag-like at share ng ating video at pakifollow na rin po ng aking page. Try mo na sangkay, sigurado akong kayang-kaya mo rin magawa itong ating recipe ng ube pandesal. Thank you for watching, see you on my next video.